What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit gusto ng mga babae ang mga lalaking hindi sila kailangan. So sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I am uploading videos about dating and relationship, mainly about polarity. Polarity meaning the natural attraction between the masculine and the feminine. So if you want to attract a feminine woman, yung loyal, loving, supportive, then you might want to improve your masculine energy. So, yun yung ginagawa ko sa mga videos na to. I am sharing my knowledge and sharing my experiences sa inyo kasi andun ako sa journey na yon. I want to be the best masculine version of myself. So, kung ikaw rin, gusto mo rin maging best masculine version of yourself, then you might want to subscribe to my channel kasi almost daily is nag-upload ako sa channel ko na to. So, balik tayo sa topic natin today. So, bakit nga ba mas gusto ng mga babae ang mga lalaking hindi sila kailangan? So, akala ng mga lalaki ngayon na mas gugustuhin sila ng mga babae kapag pinakita nilang hindi nila kayang maging mag-isa. Okay? Hindi nila kayang maging masaya mag-isa hangga't hindi nila napapasagot yung babae. Tipong di daw nila kaya mabuhay kapag wala yung babae sa buhay nila. Kaya kating-kating sila na magkaroon sila ng label. Okay, pilit na pinapakomit yung babae. Kung ano-anong gastos sa regalo at pagkain yung binibigay sa babae. Alam mo yung pilit na kinukuha palagi yung atensyon niya. Tapos, kapag nabasted o na-reject, makikita mo na lang nagsa-sad boy post, nag-share ng mga, mga malulungkot na quotes or nagagalit. Alam mo yun, nagpo-post sa social media, doon naglalabas ng sama niya ng loob, mag-iinom, magsusugal, maglalaro, magdamag, papabayaan na yung sarili. Kumbaga, meron pa kang iba na yung nagbibigay pa ng blackmail, bina-blackmail pa yung babae o gina-gaslight pa. In which in the first place, siya naman yung naglagay sa sarili niya sa ganung sitwasyon. So hanggang sa paulit-ulit na mangyayari sa kanila ito dahil hindi nila alam itong sasabihin ko sa inyo. Kaya makinig ka mabuti. A man's success in relationships depends on his ability to remain emotionally detached and prioritize his own life over a woman's validation. So the moment you become emotionally attached to a woman, doon na siya magsisimulang ma-turn off sa'yo kasi she will sense emotional weakness. Kaya ayaw ng mga babae, yung mga lalaking needy. Ayaw nilang hinahabol sila. Also, kapag ginawa mo yung mga yan, this will signal that the man has no other options which reveals a lower sexual market value. Meaning, kung hindi ka nagugustuhan ng mga ibang mga babae, bakit ka pa niya magugustuhan? Women want what other women want. Ulitin ko para malinaw. Women want what other women want. That's why sila ang number one target ng consumerism. Okay? Di nyo ba napapansin kung bakit gustong-gusto nila ng mga bags na pagkamahal-mahal, ang dami-dami nilang make-ups palagi? Okay? Kasi gusto nila yung mga bagay na gusto din ng mga ibang mga babae. Okay, gusto nilang makuha yung mga bagay na wala sila at gusto ng ibang mga babae. So, meron silang parang tinatawag na hive mind. Alam niyo ba yung hive mind? Yung parang sa kaila Venom, kung nanonood ka sa Marvel, kaila Venom. Yun, meron silang hive mind. If you signal that you don't have other options, okay, kapag sinignal mo based on your body language, based on your behaviors towards her, that you don't have other options, she will subconsciously pull back. Okay, mararamdaman niya na parang hindi kanya type, parang hindi kanya gusto. Subconscious niyang nararamdaman yun. So, Joms, ano ba dapat ang gawin para makita ako ng babae na meron akong mataas na value inside the sexual marketplace para mabaliktad ko yung sitwasyon at ako na yung gugustuhin niyang makuha? So, makinig ka mabuti kasi ito talaga yung mangyayari kapag ginawa mo tong mga bagay na to. So, ang pinaka-core nito is you need to be a true high-value man.
Okay? While nakakatulong ang pagkakaroon ng maraming pera, pag matangkad ka or pogi ka para maka-attract ng babae, they do not define a high-value man in the long term dahil puro external lang yan. External qualities are just enough to open doors and opportunities but not enough to go all the way in and lock it. Okay, kahit na meron kang private jet, kahit na meron kang milyon na pera, kung emotionally attached ka sa isang babae na sobrang needy ka, na nakokontrol ka ng pusi niya, then matuturn off pa rin siya sa'yo. That's why being a true high value man is internal. Okay? Yung internal qualities mo, yung magdidikta ng long-term success mo sa dating and sa relationships mo. Ngayon, bibigyan kita ng 3 gagawin mo para maging true high value man ka. Number 1, magkaroon ka ng emotional independence. Meaning, hindi mo kailangan ng approval o validation ng babae para mabuhay at maging masaya. Independent ka nga, emotional independent ka. Kaya mong i-regulate yung sarili mong emotions, kaya mong ibigay yung mga emotions na gusto mong maramdaman sa sarili mo without needing women. Okay? Ito yung isang factor ng pagkakaroon ng isang self-sustainable life o yung self-sustainable world na tinatawag ko. Kaya mong maging fulfilled dahil confident ka sa sarili mo, focus ka sa mission mo, may direksyon yung buhay mo, at masaya ka sa pagbuo ng sarili mong buhay. Okay? All of that without needing external attention and validation from women. That's how you build your own self-sustainable world. Number 2, limit your access. Kapag hindi ka palaging available sa kanya, kumbaga limited lang yung oras mo na pwede mong ibigay sa kanya, this signals na meron kang abundant life. Okay, na may abundant social life ka, may iba kang priorities, na meron kang sariling buhay, na walan tayo ng ilaw. Kumbaga, hindi lang siya yung ginagawa mong mundo mo. May sarili kang buhay, may sarili kang direksyon, may sarili kang mission, may purpose ka as a man. At yun ang priority mo, hindi siya. So that's why limited lang yung accessibility mo, yung limited lang yung access mo. Okay? Now, hindi mo to mapepeke. Okay? Hindi mo to mapepeke na magbibisi-bisihan ka lang. That's why it's really important to have your own life, your own priorities, your own hobbies, magkaroon ka ng own social circle mo, magkaroon ka ng barkada mong lalaki, magkaroon ka ng oras sa sarili mo. Priority mo dapat yung sarili mo. And lastly, maintain a masculine frame. Ipakita mo na ikaw ang leader ng buong interaction nyo at hindi siya ang top priority mo. A woman desires to be with a man she perceives as better than her. Kailangan makita niya o maramdaman niya na mas better ka kaysa sa kanya, na mas mataas ka kaysa sa kanya, mas high value ka kaysa sa kanya. Hindi mo magagawa yon kung para kang alipin niya. Na sunod-sunuran kung saan siya pumunta, kahit saan siya pumunta, nakasunod ka. Lagi mo siyang hinahabol. Hindi ka niya magugustuhan kapag gano'n, nasa alipin ka. Dapat ma-perceive ka niya as someone na mas mataas sa kanya, na mas high value sa kanya, na mas better kaysa sa kanya. That's why mas gusto nila yung mga lalaking na i-intimidate sila. Okay? Ito yung tinatawag na hypergamy. So, hypergamy is a feeling. Okay? Hindi lang basta calculation ng income or status. Okay? Hindi porket mas mataas yung sweldo mo sa kanya is mas high value ka na. No. Hindi yung parang simple math na calculation lang siya ng income or status. Feeling 'yan. Hypergamy is a feeling. Masasatisfy mo lang ang hypergamy kapag pinaramdam mo sa kanya na hindi mo siya priority. Kapag masyado kang mapilit, masyado kang clingy, hinahabol-habol mo siya, palagi kang nagte-text, palagi kang tumatawag, palagi mo siyang gustong makita, gusto mo siya palaging nakakausap, gusto mo siya palaging nakakasama, she will perceive you as weak. Okay? At hindi mo masasatisfy yung hypergamous drive niya, leading her to pull back or leave. Now, magagawa mo tong 3 to kung ang gagawin mong focus ng dating life mo is respect at hindi sex. That's why it's really important to control your lust, to have emotional independence, na hindi ka nakokontrol ng ibang tao. Okay?
Kaya kung ang focus mo ay sex, okay? Kung ang focus mo ay sex lang, kaya gusto mo ng babae, hindi gagana itong mga pinagsasabi ko sa inyo at puro short term lang talaga yung makukuha nyo. Paulit-ulit lang mangyayari sa inyo. Yung mga traumas, yung mga breakups, paulit-ulit ka lang makakaano ng babaeng hindi para sa'yo, na hindi aligned sa'yo. Okay? That's why you want to focus on respect. Huwag kang maging sex focus. Focus on respect. Kasi if a woman does not respect a man, she will not follow his lead or remain attracted to him long term. That's why sinasabi ko sa inyo na kahit meron ka pang kahit sobrang milyon-milyon pa yung pera na meron ka, kahit may private jet ka pa. Pero kung emotionally attached ka sa isang babae na kokontrol ka ng pepe, then uubusin lang niya yung yaman mo tapos sa ibang-ibang lalaki yung magugustuhan niya. Kapag naubos ka na, pupunta na siya sa ibang lalaki. Kasi wala siyang respeto sa'yo. And always remember, respect is earned when a man does not fall weak to a woman's beauty or sex. Kahit gaano pa siya kaganda o kahit gaano pa siya ka-sexy, hindi kanya kayang kontrolin. You will not go weak for pussy. Hindi ka nakokontrol ng pepe. Kapag di ka nakokontrol ng pepe, this will force her to qualify herself to you rather than the other way around. Siya na yung gagawa ng paraan para maging girlfriend mo siya. So now, nabaliktad mo na yung sitwasyon. So hindi na ikaw yung puro ng habol. Ikaw na ngayon yung nagka-qualify ng mga babaeng pumapasok sa mundo mo. So that's why inside the man cave, tinuturo ko doon yung modern ligaw by doing attraction inertia. Malalaman mo doon yung step by step kung paano ka magiging true high value man at paano ka makaka-attract ng mga babaeng hindi mo na kailangan habulin. Kung interesado ka sa isang group coaching community dahil gusto mo maging confident at magkaroon ng loyal, loving girlfriend this year, join us inside. Check mo yung link sa description box or check mo yung link sa bio ko. Andun yung inclusions, yung details at kung magkano. So yun lang. Hopefully to see you on the next video. Let's go. Pow! Angas pala itong bandana ko, man. Manila meets Los Angeles, bruh. Pang.